broken vessel. Kuya, bakit yung title medyo kakaiba? Pwede ba yun? May butas na nga yung vessel eh. Broken vessel nga, paano siya mag-overflow? So hayaan niyo po ang salita po ng Panginoon na magpaliwanag po sa atin. Bakit po ito? Bakit broken vessel as nag-overflow? Ano po? So kunin po natin ang ating salita po ng Panginoon from 2 Corinthians 12:9. At ang sabi po dito, "But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." Purihin po ang Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. Amen. So ito po ay sinulat po ni Pablo para sa mga taga-Corinto. Ang purpose po niya is to give encouragement po sa mga taga-Corinth. Kasi po yung mga time po na yun, nakakaranas po siya ng struggles. At kung babasahin niyo po yung buong chapter, si Pablo po is nakakaranas rin po ng struggles. At may nabanggit nga po doon about thorn in the flesh. Ibig sabihin, si Paul is nakakaranas rin po ng difficulties, problema. So, at ni-request niya, pinalangin niya kay Lord na, Lord, tanggalin niyo po itong difficulties, itong problema ko. Ni-request niya po yun. At ang tugon po sa kanya ng Panginoon, ito po yung tinugon sa kanya ng Panginoon. Sabi po daw ng Panginoon sa kanya, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in the weakness. Hindi tinanggal ni Lord yung kahirapan niya, yung difficulties ni Pablo. Bagamat ito po yung pinangako sa kanya ng Panginoon. Binigyan siya ng guarantee na yung habag, yung grasya ng Panginoon ay sapat-sapat para malagpasan po niya yung mga difficulties at mga problemang pinagdadaanan po ni Paul. Ano po? Bakit kaya si Gideon ang pinili ng Panginoon para iligtas ang Israel? Laban po rito sa mga mananakop, sa mga Midianites, Amalekites, at iba pa pong mga angkan na clan na gustong sumakop or nag-o-oppress sa mga Israelites. So ito po yung nabasa ko, ano po. Una, si Gideon, he's just an ordinary person. Para po sa akin, yan po yung aking pagkakaintindi. Si Gideon pala is parang kagaya po natin, kagaya ko na, ordinary person lang. May takot. So dito po, masasabi ko po na si Gideon, siya po yung, ang pagkatao niya po, yun po yung vessel or yung sisidlan. Pwede rin tayo rin po yan. At yung mga cracks, yung mga butas, yan po yung nagre-represent ng ating mga weakness, ng ating mga kahinaan. Yung mga, lalo na po yung mga humahad lang sa atin para hindi po tayo makapaglingkod sa Panginoon, para hindi po natin totally maibigay yung mga sarili po natin. Yan po yung mga, kung tayo po isisidlan, masasabi ko po, tayo po yung mga broken. Ano po? At ano po ba? Ulitin ko po, balik ko po yung mga weaknesses po ni Gideon. Siya po ay may takot. Ako rin po, may mga takot din po ako. Lalo na po, number one sa takot ko po is yung lumala po ang aking karamdaman, yung mga sakit ko po. Kayo po, alam ko po, may mga takot po kayo. Kagaya po ni Gideon. Ano po? Si Gideon po is full of doubt sa sarili niya. Nakita po natin doon sa kwento na hindi agad siya sumunod kasi may doubt siya sa sarili niya. Maski si Lord na yung nag-uutos sa kanya, gagamitin kita. Pero doon siya nakafocus doon sa weakness niya. So, kayo rin po ba? May calling rin po ba like Gideon? May mga pinapagawa rin po ba sa inyo si Lord? Na pwede po ang calling nyo kay Lord is siya mismo ang nakikipag-usap sa inyo through dreams, panaginip, or mga still voices, or baka nagpapadala siya ng anghel. Yan, yung mga katabi nyo po, mga padala po yan ni Lord na sabihin sa inyo yung calling nyo, bro, C2S tayo. Bro, enroll ka si LDP. Bro, maglingkod ka na. Bro, may bakante doon sa heartstring worship, mag-volunteer ka na. Bro, sama ka sa mga gawain. Baka yun yung mga calling po ninyo. Baka kayo po matagal ng mentor pero wala pa rin po kayong mentee. So, at marami po kayong fear, marami po kayong doubt sa sarili niyo, hindi ko pa kaya yan. Parehas po natin si Gideon. At yun po yung mga butas at lamat sa ating mga sisidlan po, sa ating mga vessel. Ano po. Kaya hindi po yan mapupuno kung tayo po is pupunan ng Panginoon,
Kung doon po tayo nakafocus, kagaya po ni Gideon ng mga unang part, hindi po yan mag-overflow, hindi po yan mapupuno. At kung kagaya rin po natin si Gideon na puro tayo, hihingi tayo kay Lord ng sign, hihingi tayo ng preba, may mga condition tayo kay Lord, bigyan mo muna ako ng kotse bago ako sumunod. Lord, pagpatapusin mo muna yung aking mga anak bago ako maglingkod sa inyo. Panginoon, pagalingin niyo muna ako. Pag pinagaling niyo po ako, maglilingkod po ako sa inyo. Sabi po dito, God uses the weak, ordinary, and hesitant people to accomplish extraordinary things. So, ang bawat isa po sa atin, lahat po tayo mahina. Lahat po tayo may pagkukulang. Kayang gamitin tayo ni Lord para makagawa po ng mga kamanghamanghang bagay kagaya po ni Gideon. Biruin niyo po, 135,000 laban sa 300. Ganun po katindi, ganun po ka-powerful ang Panginoon na pinaglilingkuran po natin. Huwag po kayong titingin sa kahinaan nyo. Mag-focus po tayo kung ano po yung kakayahan ng Diyos na lumikha po sa atin. Our success does not depend on our strength, but on God's grace despite our weaknesses. Muli po, yung mga weaknesses po natin, kagaya po ni Gideon, ipaubaya po natin sa Panginoon. Hayaan po natin ang Holy Spirit ang manahan sa atin at mag-overflow po tayo ng Holy Spirit ng Panginoon at magagawa po natin ang mga kamanghamanghang bagay. Sabi po dito, gusto pong isingit, for the grace you have been saved through faith, that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. So yung mga bagay po na yung biyaya po ng Panginoon ay sapat-sapat na po. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaanyayahan ka namin bro. Welcome na welcome ka dito tuwing Miyerkules, 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!